Welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. So magandang araw po sa inyo. Ang topic natin ngayon ay paano maglinis ng aircon. So kung maglinis po kayo ng aircon, ang gagawin nyo po ay babaklasin nyo lang po yung kanyang chassis o yung kanyang cover. So ito po yung kanyang cover at ito po yung kanyang bezel. Hindi po yung halaman na ito po yung pinakaharap niya. Yan. So, sobrang dumi na po itong aircon na to na window type na 0.6 horsepower na GE. Yan po. So, mga nasa 8 years and a half na po itong aircon na to. Aircon pa ng late mother ko to dati. So paglilinis nito, kailangan nyo po ng ito po, sabon, tubig na may sabon, no, dishwashing liquid, at hot water. So, ang gawin nyo po, unahin nyo munang basain yung aircon. Kailangan tanggalin nyo muna yung mga dumi. So, nalinis ko na po kanina to. Ito may mga dumi, nagkalat na po dyan. Hindi po kasama yung pa ako. Yan po. Yan. Nilinis ko na po. Meron po akong nakuha kaninang video kaso natumba yung camera. Hindi ko na po i-upload yun. So, sayang naman. So, short video na lang po siguro to. Mga 30 minutes. So, ito po. Nalinis na po natin yung loob. Ang panglinis po natin ay toothbrush lang po yan. Na nilagyan po natin ng extended handle. Pwede po kayong gumamit ng kahoy o kawayan o kaya chopstick tulad po nito. Yan po. Mas makakatipid kayo. At bago kayo maglinis ng aircon o bago nyo basain yung loob, unahin nyo muna, tanggalin nyo muna o kalasin nyo muna yung kanyang control switches. Yung para doon sa power on, fan on, aircon o cool on, at saka yung kanyang thermostat. So mahalaga po yan, i-secure nyo, ibalot nyo po ng plastic bag. Kasi pag nabasa po yan, matagal nyo na po ito bago magamit. Kasi papatuyuin nyo muna po yan ng ilang araw. Pwede mga 2 days, 3 days, depende po kung mainit po yung araw o mainit po yung panahon. I'm sorry. So yun po yung gagawin nyo. Balutan nyo muna yan kasama yung kanyang thermostat. Ito po yung thermostat. Yan po yung nagko-control o nagse-sense kung ano yung dapat natakbo ng aircon. Kapag ito ay nabaluktot, huwag nyo nang asahang magagamit nyo pa yung aircon nyo ng matino. Papalitan na po yan pag ganyan. Pero, ang masabi ko lang, konting discussion lang po sa aircon. Hindi naman po tayo expert sa aircon, pero pilitin po nating mai-discuss ng tama para sa mga kadads natin na nagdi-DIY para makatipid sa paglilinis ng aircon. So, pwede nyo itong kalasin, yan, ng per pieces, yung kanyang pinaka-framing. Ito po, yung bakal na yan, pwede nyo kalasin yan. Pero ako, hindi ko na kinalas kasi nga, bala ko itong palitan sa December o sa January. Bibili po ako ng Panasonic na 0.75 horsepower window type aircon. Kasi sobrang luma na niya. Kung mapapansin po natin, etong aircon na to, kapag ginagalaw ko po tong frame na to, gumagalaw na rin po yung kanyang evaporator. Ito po yung evaporator niya. Diyan po lumalabas yung mainit na hangin. At sa harap, yung kanyang condenser. Ito po yung condenser, mga kadads. Diyan po lumalabas yung cool air o yung malamig na hangin. So, dito po inilalabas ng fan doon sa yung kanyang fan. Dito po sa ibabaw. Gamit yung kanyang cold temperature o yung kanyang condenser. So, yung condenser na yan at evaporator, magkasalungat ng temperature. Malamig sa harap at mainit sa likod. Meron din po itong compressor motor. Ito po yan. 0.6 horsepower po siya. Tapos, etong part na to, mga kadads,
Sana huwag balaglag. Isa lang yung kamay na gamit ko. Ito po yung compressor motor. Yan po. At ito yung kanyang tinatawag na filter dryer. Yan po. At ito naman po yung kanyang capillary. Yan po. So, napansin nyo, ito po yung kanyang problema. Sobrang katagalan, nalusaw na po yung kanyang framing o yung nag-handle ng kanyang evaporator section, puro kalawang na. At yan po ang kanyang problema. Nagagalaw po siya. So, wala na pong pag-asa to. Maliban lang kung i-overhaul natin, kaso wala akong tool para po dito. Kaya ang gagawin ko, bibili na lang po ako ng bagong aircon. Sa kadahilan ng sulit na po yung kanyang serbisyo sa loob ng 8.5 years mahigit. So, yun po. So, kung bibili kayo ng aircon, masasabi ko lang sa inyo, si Panasonic, maganda siya. Medyo may kamahalan ng konti pero maganda yung kanyang performance, tahimik, malakas siya magpalamig, at mahina siya sa kuryente. Yun po yung kanyang pinagkaiba sa ibang brand. So, itong brand kasi na to, itong GE, kung di ako nagkakamali, ito ay kumukonsumo ng 600 watts mahigit. So, sa kanyang design dati na 0.6 horsepower, so parang overkill po yung kanyang kinukonsumong kuryente. Kaya kung bibili kayo ngayon ng mga bagong aircon at i-compare nyo sa mga luma, mga kadads, yan, talagang hamak na mas makakatipid kayo sa mga bagong aircon ngayon. Ito po, tingnan po natin itong labels dito sa kilid, yung technical label kung tawagin. Mapapansin nyo na ang kanyang saan ba makikita yan? Ito. Ang kanyang wattage na kinukonsume ay input 640 watts. So, yung kanyang cooling capacity ay 6,400 kilojoules. So, ibig sabihin, mababa po yung kanyang cooling capacity, malakas po yung kanyang input power na 640 watts. Kung i-compare natin yan kay Panasonic na 0.75 horsepower, si Panasonic ay nag-i-input lang siya ng 618 watts. So, mas makakatipid kayo ng 22 watts po dito compare kay GE na brand. So, take note, 618 watts or 616 watts ang pagkakaalam ko. So, sabihin natin, makakatipid kayo ng 22 to 24 watts sa bagong aircon compare sa luma. At bukod doon, mas mataas yung kanyang cooling capacity ni Panasonic. Ang pagkakaalam ko ay 7,400 kilojoules per hour. Ang katumbas po nito ay BTU o British Thermal Unit. So, mas mataas yung kanyang cooling capacity o mas mataas ang kanyang BTU capacity, mas mabilis siyang magpalamig ng kwarto o ng area. So, lamang si Panasonic dito ng 1,200 kilojoules per hour o 1,200 BTU o tinatawag natin na British Thermal Unit. Yun po yung kailangan nyo i-consider kapag bibili kayo ng aircon. Mapa window type yan, rack type, or split type. O kahit centralized. Okay? So, sa kadahilan ng matagal na to, nung araw ay ganito pa yung kanyang standard na consumption pagdating sa mga 0.6 horsepower na aircon. So, malinaw po tayo dyan. So, yun po yung kailangan nating matutunan pagdating sa aircon kung bibili kayo. At kung ang inyong kwarto ang pag-uusapan, bago kayo bumili ng aircon, alamin nyo muna kung gaano kalaki yung inyong kwarto. Kasi, ang aircon,
Hindi yan po pwede kayong bumili na lang basta-basta na hindi nyo alam ang sukat ng inyong kwarto. Pinakamahalaga po, okay ba ako? Ang pinakamahalaga po, kung bibili kayo ng aircon, ay sukatin nyo muna ang inyong kwarto. Kung ang kwarto nyo ay 5 square meter, wala naman po siguro ganun kaliit, o kung meron man hanggang 6 square meter, pwede na po kayong bumili ng 0.5 horsepower. Kasi hindi po natin i-consider na 0.5 hanggang 8 square meter or 9 square meter. Kasi meron pa kayo ilalagay doon na kasangkapan bukod sa inyo. Remember, kailangan nyo ng allowances. Ano yung allowances na po yun? Hindi po yun pera. So, kung ang inyong aircon ay nagpo-produce siya ng 5,500 BTU o 0.5 horsepower, kung sa baga nga po, ang kailangan yung aircon na meron kayo sa kwarto, ang sukat ng kwarto nyo pala, mga kadads, ay 0.5 o kaya 0.6 sa 6 square meter hanggang 8 square meter. Pero kung kayo ay dalawa sa kwarto o higit pa, kailangan nyo na mag-jump up into 0.75 horsepower. Ganun po yung computation. So, yung size factor na 6 square meter, pag mag-a-add kayo ng dalawang tao, from 0.5 o 0.6, magja-jump na kayo ng 0.75. Ngayon, kung malaki ang inyong kwarto, 8 square meter, 9 square meter, hanggang 10 square meter, ang suggest po natin ay bumili na po kayo ng 0.75 horsepower hanggang 1 horsepower. Depende po yan sa inyong ceiling o kisame. Sa nabanggit ko sa inyo, ang kisame natin doon sa 0.6 horsepower na 6 square meter, ang average kasi ng kisame ay 2.2 or 2.4 ang kanyang height. So kung mababa yung 2.2, pwede na kayong bumili ng 0.5 horsepower. Pero kung mataas ang inyong kisame, standard po tayo dyan, 2.6 o kaya 2.8 meters, ang aircon nyo, hindi kakayanin po yun ng 0.6 o 0.5 horsepower. So, kailangan nyo mas malaking aircon. Okay? So, hindi lang pala sa sukat ng flooring ang pinagbabasihan pag ibili kayo ng aircon. Sa taas din ng inyong ceiling o ng kisame. So, ganun po. At isa pa, kung ilang kayo sa kwarto at ilan ang inyong appliances na nagpo-produce ng heat o init. For example, laptop, TV, or meron kayong radyo, meron kayong gadgets, yan po, kailangan nyo i-consider. So, mas maganda, mas malaki na inyong aircon cooling capacity kesa pipilitin nyo mas maliit. Parang iniisip natin, mas makakatipid ba tayo kapag maliit ang ating aircon kung ang kwarto natin ay sakto lang ang laki. So, mali po yun. Mas mapapamahal ang inyong konsumo sa kuryente kapag ipinilit nyo yung standard na sukat ng aircon sa laki ng kwarto. So, gawin nyo na mas taasan nyo na yung aircon nyo. Kung ang kwarto nyo ay masusukat nyo, i-depende nyo yan doon sa dami ng taong matutulog sa kwarto o magi-stay at sa dami ng appliances na inyong ilalagay. So, maliwanag po tayo dyan, mga kadads. Comment na lang po kayo sa baba para magkaroon pa tayo ng ibang discussion about sa aircon. So, tinuulit ko, hindi po tayo expert dyan sa aircon, pero nakakaintindi lang po. At yung mga safety tips, mamaya po, i-discuss ko na lang po sa episode 45. So, pansamantala muna tayo magpapaalam sa Nate Vlog TV. At update ko na lang po kayo mamaya. Salamat po sa panonood at sa inyong suporta. Ingat po.